Good morning po. Pagpasensyahan nyo na yung boses ko kung medyo ngongo. Ako po may sipon na tubo. Sanitize na lang natin tong mic mamaya. Pasensya na. Ay, hallelujah. Thank you, Lord. Ang isi-share ko po sa Limitless Faith is kung natatandaan nyo last week, ano ang natakaw natin or na-discuss natin with Kuya Don, the tent. At ngayon naman, ang pag-uusapan natin is about the mountain. Mountain, parang ngongo talaga. Mountain. Ito, this one. Ayan, ito yung mountain sa logo natin ha, sa mga di nakakaalam. Ang tent, this one. Ayan, okay? So, mountain. At ang title po ng topic natin is Faith with No Limits. Madalas natin itong sinasabi. Diba? Every time na nag-start tayo dito sa church natin, or nag-welcome tayo dito sa church natin, nag-greet tayo dito. Excuse me. Ang sinasabi natin, welcome to Limitless God Church, where faith has no limits. Uy, huwag niyo naman tapatan yung energy ko. Dapat mas mas lively. Good morning po pala sa ating mga nanonood sa live. Nag-spray pa naman ako ng Deflam. Sabi ko, pag mag-speak ako, mag-spray ako ng Deflam para di ako mating lalamunan ko. Sobrang kati talaga. Anyway, ayun. Sabi natin, di ba? Welcome to Limitless God Church, where faith has no limits. Ang faith natin dito sa church, walang limit. Ibig sabihin, hindi limitado ang ating faith. No? At ang verse na pagninilay-nilayan natin ay matatagpuan sa Matthew 17 verse 20. Ayan ang NLT version. If you have your Bible, pakilabas po ang Bible. Sabi dito sa Matthew 17 verse 20, you don't have enough faith. Sabi ni Jesus sa mga disciples niya. Jesus told them, I tell you the truth, if you had faith even as small as a mustard seed, you could say to this mountain, move from here to there, and it would move. Nothing would be impossible. Let's pray, Lord. Maraming salamat sa araw na to. Pangunahan mo po kami, Lord, as we study your word, Lord God. Give us understanding, give us knowledge, Lord. And itago mo ako sa iyong likuran, Lord. Let your will be done and not mine, in Jesus' name. Amen, amen. Okay, faith with no limits. Konting background story lang muna tayo. Bago sabihin to ni Jesus, galing sila nito sa mountain. Kung babalikan natin yung story bago to nangyari, no? Galing sila sa mountain ng mga disciples. At doon nangyari yung transfiguration ni Jesus, no? Nakita ng mga disciples doon si Moses, and pala nagpa-quiz din ako, no? Sayang. Wala. Deflam pa naman yung premyo. Ayun, nakita ito na lang, alam ko na. May specific na disciples ang kasama ni Jesus nung tumaas sila ng transfiguration, nung tumaas sila ng mountain. Sino ang makakapagbigay ng mga pangalan ng disciples na kasama ni Jesus nung umakyat sila dun sa mountain? Bibigyan ko ng 100 pesos din, tulad kay Kuya Dod. Hingin nyo alam kay Kuya Dod. Sino makakapagbigay? Tatlo. Tama. Peter James dyan.
Tama, ay nako, Lord. Si Peter, James, and John. No? Ang kasama ni Jesus nung umakyat sila ng mountain. At nakita nitong mga disciples, si Jesus kasama si Elijah and si Moses. Tapos sabi pa nila, gagawa sila ng tent, one for Jesus, one for Elijah, and one for Moses. And then, after nun, nung nakita nila si Elijah at si Moses, and then si Jesus nga, yun nga, nag-transfigure si Jesus. Ito na yung next na scenario. Jesus heals a demon-possessed boy. So si Jesus, may dineliverance, not bata. At may pinag-pray siya, pinagaling niya, no? Pero before niya ito ipag-pray, sabi nung crowd or isang tao doon na lumapit kay Jesus, sabi niya, "Have mercy, Lord." Kasi nagsi-seizure yung bata. At pinag-pray na to ng mga disciples mo. Pero hindi gumagaling. And then, sabi ni Jesus, "How long shall I stay with you? How long shall I put up with you? Bring the boy here to me." Then Jesus rebuked the demon and came out the boy. Ang hirap labanan talaga. Grabe. Parang, alam niyo yung may naalala ko eh. Alam niyo yung Banayad whiskey. Ang talim daw. Ang talim. Ay, nako. First time ko to gagawin. Na every time na mag-speak ako, lalakla ako, pasensya na po. Yes, may mountain din ako pinagdadaanan ngayon. So yun na nga, going back to the story. Sabi ni Jesus, Jesus rebuked the demon and it came out of the boy and he was healed at that moment. Then the disciples came to Jesus in private and asked, "Jesus, why couldn't we drive it out?" So sinabi ng mga disciples, "Jesus, bakit din namin ma-drive out yung demon ng bata?" And then this one na yung sinabi ni Jesus sa kanila. Sabi ni Jesus sa kanila, "Ang liit ng faith nyo." Sabi niya, hindi ako nagsabi nun. Sabi niya, "You don't have enough faith." And then Jesus told them, "I tell you the truth, if you had faith as small as mustard seed, you can say to this mountain, move here, from here to there. And it will move. Nothing will be impossible for you." So anong gustong sabihin ni Jesus sa atin? When we have mountains in life, at itong mga mountains na to, for example, itong ubo ko, this is a mountain. Hindi ako makapagsalita eh. Hindi ako mapag-share ng maayos sa inyo. Pero if you have a faith like mustard seed, mamaya papakita ko sa inyo kung gaano kalaki yung mustard seed. If you have faith like mustard seed, kaya mo sabihin daw sa mountain na yon to move. And nothing is impossible kay Lord. Pero dito sa verse na to, meron akong 4 points na gustong i-discuss, At makikita lang natin yan dito sa verse na to, na pag-uusapan natin. So, number 1, para tayo magkaroon ng faith with no limits. Number 1, first, kailangan natin mag-listen kay Jesus. Listen to Jesus. Sabi, you don't have enough. Jesus told them, "I tell you the truth." Si Jesus, sinabi niya, "I tell you the truth." Ano ba yung truth? Ito yung word. Word ni Lord. The word of God is the word of truth. And ano ba sa panahon natin ang word ni Lord, ng Bible? Kaya dapat lagi tayong may mga sandata. Lagi nga sinasabi sa atin ni Pastor Ray, kalimutan mo na lahat. Huwag ka lang kumalimot ng promises ni Lord sa panahon na ganito.
Like for example, this one. May sakit ako, anong panghahawakan ko? Jesus. By His stripes, I am healed. No? He will restore my health. Kapag ka meron kang problem sa finances, anong paghahawakan mo? The Lord is my shepherd. I shall not be in lack. At marami pang promises si Lord, no? Kapag ka may struggles ka, cast your anxieties to Him because He cares for you. This is the truth, no? Yung Word of God. Ayan yung truth. Kailangan matuto tayong makinig kay Jesus. Kailangan matuto tayong marinig ang boses ni Jesus. Hindi lang sa pagbabasa, kundi sa ating mga quiet time. Excuse me. No? Kailangan makinig kay Jesus. Dahil si Jesus na nagsabi, I tell you the truth. Kapag si Jesus may nagsinasabi, kailangan makinig. Di ba kapag ang isang tao may sinasabi sa'yo, kapag ang magulang mo may sinasabi sa'yo, anong ginagawa mo? Nakikinig. Hindi mo naman tinatakpan yung tenga mo, di ba? Dapat makinig. So si Jesus, ganun din. Kapag may sinabi si Jesus, lalo na pag sinabi niya sa mga verses, I tell you, makinig ka. No? Pakinggan mo yung sasabihin ni Jesus. Joshua 1:8, sabi dito, keep this book of the law always on your lips, meditate on it day and night. Nag-meditate ba tayo day and night? Do we read the Bible day and night? So ang faith natin, bakit tayo nag-read ng Bible day and night? That you may be careful to do everything written in it. Kasi everyday po may mga nangyayari sa life natin. At ang Bible ang manual ng buhay natin. Magkaroon man tayo ng aberya throughout the day, meron tayong panghuhugutan na manuscript. May manual tayo na pwedeng nating hanapin ano bang kailangan natin gawin kapag naranasan natin yung ganitong sitwasyon sa buhay natin. No? Andiyan ang Bible. Ayan yung nagsisilbing guide natin. Okay? Then you will be prosperous and successful. Sino gusto maging prosperous and successful? Then read the Bible. Sabi mo sa tabi mo, read your Bible. Day and night. Okay? So that's number 1. Listen to Jesus. Okay? Number 2. Matapos tayo makinig kay Jesus, anong dapat natin gawin? Believe. Maniwala. Kapag anong sinabi ni Jesus, paniwalaan mo. Minsan, may sinasabi si Jesus sa atin through the Bible, minsan through vision, minsan through still voice or audible voice. May sinasabi si Jesus, pero tayo bilang tao, minsan di tayo naniniwala. No? I am also guilty on that. Minsan, nagda-doubt. Lord, totoo ba na mawawala yung sakit ko pag nilay hands ko? Lord, totoo ba na mapapalaya ako kapag pinag-pray ako nila pastor for deliverance? Lord, totoo ba na kapag nag-declare ako ng provision, may dadating na provision, Lord? Minsan, pagka nag-declare tayo ng provision sa sarili na ay sa life natin, tinutulungan natin si Lord. Mangungutang tayo. Tayo yung kikilos, si Lord. No? So, believe in Jesus. Makinig. Matapos mong makinig, maniwala ka sa sasabihin ni Jesus. Dahil sinabi niya dito, if you had faith, even as small as a mustard seed, kung may faith ka lang na singliit ng mustard seed, no? Kaya paniwalaan, sino maniniwala na kaya mong mag-move ng mountain kung ang faith mo katiting lang? Di ba? Napaka-imposible. Pero dahil sinabi ni Jesus, kailangan mo maniwala. Amen? Sabi sa Hebrews 11:6, Hebrews 11:6, and without faith, it is impossible to please God.
It's very impossible to please God without faith. Kaya kailangan lagi kang may faith. Okay? Because anyone who comes to Him must believe that He exists and that He rewards those who earnestly seek Him. Okay? May papakita ko sa inyo dito. Next slide, Shane. Ayan. Ano sa tingin niyo yan? Hindi yan... Hindi yan kulangot, ha? Garapat, ha? Ito. Ayan yung mustard seed. No? So, para lang magkaroon tayo ng... ng point of view or ng image kung gaano kalaki ang mustard seed. Dahil kahit ako, di pa ako nakakita ng mustard seed. Pero ganyan lang pala siya kalaki. Ayan, nasa parang point lang siya. Kala mo nunal. Parang nunal lang, no? So, ang tinutukoy ni Jesus, kung magkaroon ka lang daw ng faith na ganito, kaya mong sabihin sa mountain, move. Kahit ganyan lang na faith. Sino may ganyan na faith? Thank you, Lord. Ako lang. Ang lalaki na siguro ng faith nyo. Sana all, no? Pero, that's true. Kasi yung mustard seed, if you have a faith like mustard seed, kapag tinanim mo to, pinangalagaan mo, lagi ka nagbabasa ng Word of God, nag-grow ang faith mo eh. Kapag daily nagbabasa ka ng Word ni Lord, lumalalim ka, nagkakaroon ka ng deeper intimacy kay Lord, yung faith mo nag-grow. At ang mustard seed po, kapag ka tinanim yan, pwede siyang lumaki ng ganun. Umaabot siya ng 25 to 30 feet. Ang laki, no? Biruin nyo, yan yung mga tao. Para lang silang yung mustard seed. Tapos ayun nga yung mustard tree. No? At kung nagtataka kayo saan galing ang mustard na nilalagay sa hotdog, yung ano po niyan, yung fruit or yung katas, yan yun. Or yung, minsan yung, ano yung basa ko kahapon, yung branches ata or yung, nakalimutan ko, basta yung fruit niya. Kasi kulay dilaw yung fruit na tinutubo nito eh. Tapos nandun din yung maraming mustard seed na maliliit. No? At sabi nga, kung gusto mo pa ma-imagine kung gaano kaliit ang mustard seed, i-compare mo siya sa seed ng watermelon. Di ba ang liit lang ng seed ng watermelon? Tapos, 15 or 10 mustard seed ang kasya doon. Ganon kaliit ang mustard seed. Anong pinapoint out ko? Ang pinapoint out ko po dito, kasi kapag sa sobra ang qualification lang ni Lord, no, ay magkaroon ka ng ganito katiting na faith. At kaya mo sabihin sa mountain na go, move. Kaya mo sabihin sa mountain ng buhay mo, go, move. Ano ba yung mountain natin ngayong araw na to? Or ngayong week? What's your mountain? No? Na kailangan mong i-move sa buhay mo. Paano mo siya mapapamove? Ang requirement lang ni Lord, magkaroon ka lang ng katiting na faith like mustard seed. At hindi naman habang buhay ikaw yung faith mo is like a mustard seed. Dahil kapag tinanim mo yan, magiging ganun yung faith mo. Mustard tree. Ganyan kalaki. No? So, believe kay Jesus. Maniwala ka kay Jesus. Na kapag sinabi ni Jesus na papagalingin ka niya, paggagalingin ka niya. Pag sinabi ni Jesus na palalayain ka niya, palalayain ka niya. Pag sinabi ni Jesus na may peace, siyang ibibigay sa iyo. Naiinis ako sa kaaway talaga. Alam niyo po ba, ito ma-share ko lang sa inyo. Etong topic na to, or yung series natin, na-move na to.
I-share ko lang po ate, Pastor Ray, Kuya Don. Na-move na to. Kasi it's supposed to be nung May, starting ng May. First week ng May. Dapat mag-start na ng Limitless Faith series. And for some reason, dapat mag-speak, ayun nga, nakatoka si Kuya doon sa first session, ako sa second session. And nagkaroon muna kami ng discussion na ako muna first session. So, hinanda ko na yung, handa na ako mag-share ng first session, which is the 10th. Dumating yung time na nagkasakit ako nung first week ng May. So, sabay yun, talagang, ayun nga, nagkasakit ako. So, hindi ako nakapag-speak. So, na-move, no? Hanggang sa, ayun nga, ngayon naman, ako na, second session na. Kasi bumalik, nag-discuss ulit kami, si Kuya doon na lang ulit daw. Sa first, ako naman sa second session. So, ayun, back to kami, no? Nung ako na, eto na naman. Itong week, nagkasakit na naman ako. Sabi ko parang, ayaw pagsalitain . So, meron talagang hindrance, may mountain, malaking mountain na umaarang. Pero, sabi ko nga, nagdidadalawang isip pa ako . Kasi kinausap na ako ni Ate Ella nung Thursday kung Pastor Ray, ika-cancel ba na okay lang if hindi mo kaya mag-preach sa Sunday, next Sunday ka na lang. So let me know. Kaya kinancel din namin yung LG ng YP ng Saturday kasi kailangan ko magpahinga para sabi ko, makapag-speak ako on Sunday kasi gusto ko mag-speak sa Sunday. Sabi ko pa, magpapaalam kaya ako kay Jovit, baka di ako makapag-drums kasi mabilis ako mapagod. So sobrang dahil sa ubo. Ang bilis mangalay ng likod ko at napapagod kagad ako. Pero sabi ko hindi, magpupuri ako kay Lord. Magpupuri ako kay Lord kahit may sakit ako, magpe-face mask na lang ako. So yan, maniwala kay Jesus. No? Na once you have a faith like mustard seed, you can move mountain. Kaya sabi niya sa number 3, follow the demonstration of Jesus. Ano ba ang demonstration ni Jesus? Nag-declare siya, nag-command siya. Move from here to there and it will move. Nag-command si Lord. Ito yung dinemonstrate ni Jesus sa mga disciples. Na hindi lang pwedeng ikaw mag-faith ka, kailangan mo mag-command. Kailangan mo mag-declare. Dito papasok yung power of declaration na natututunan natin kay Pastor Ray. Dito matututunan yung power of declaration. Dito papasok yun. Dahil nag-demonstrate si Lord, follow natin. No? Paano ba ginawa ni Lord? Nag-command. So, command sa mountain na kinaharap mo sa buhay mo ngayon. Command that mountain to move. No? Kahit gaano pa kalaking mountain yan, kahit kasing laki pa yan ng Mount Everest, walang-wala yan sa mustard seed faith. Amen? Sabi sa James 2:17, in the same way, faith by itself, if it's not accompanied by action, is dead. Or yung mas alam natin na faith without action is dead. No? Oo nga, may faith ka nga. Kahit nakasing laki pa yan ng mango seed. Ang laki na nun, ha? Compare sa mustard seed, no? May faith ka nga, kasing laki ng ganong, ng buto ng mangga, no? Pero kung hindi mo actionan, baliwala. No? Kasi sinabi naman ni Jesus, move to that. Sabi niya sa mountain, move . No? Hindi lang ni Jesus pinakita sa mga disciples niya na,
Oy, mga disciples, magkaroon lang kayo ng faith. Kasing laki ng mustard seed. Tapos. Hindi doon nagtatapos. May action na ginawa si Jesus at kailangan natin yan i-follow kung paano dinemonstrate ni Jesus. So kapag ikaw may sakit, lay hands, Lord, I rebuke this sickness. Lord, I declare healing in Jesus' name. Lord, I rebuke yung unforgiveness. Lord, I rebuke yung spirit of poverty in Jesus' name. At syempre, papalitan mo yan. No? Papalitan mo ng prosperity, ng success. Lord, promotion, increase, healing in Jesus' name. So, i-declare mo sa life mo. Okay? Amen? Okay. Alright. Masyado ba mabilis? Nasa last point na tayo eh. Okay. Sige. Alright. Matthew 17:20 sabi, because you have little faith, truly I tell you, if you have faith as small as mustard seed, you can say to this mountain, move from here to there, and it will move. Nothing will be impossible for you. The number 4 point is expect the supernatural from Jesus. Ngayon, nakinig ka kay Jesus, naniwala ka sa sinabi niya, sununod mo kung paano siya mag-demonstrate or mag-command or inaksyonan mo, next, anong kailangan mong gawin? Expect for the supernatural. Kailangan mag-expect ka. Kasi kung di ka mag-expect, ano na? Bakit ka pa nag-pray? Kung wala tayong expectation, nagagaling tayo, na magpa-prosper tayo, na magkakaroon tayo ng peace, na magkakaroon tayo ng freedom. No? Kaya sabi dito ni Jesus, nothing would be impossible. Walang imposible. Sabi sa Matthew 19:26, si Jesus nagsabi nito, sobrang ganda ng sinabi ni Jesus dito. Sabay-sabay natin sa basahin. 1, 2, 3, go! Sobrang ganda ng verse na yan. Sobrang ganda. Habang binabasa ko yan, sabi ko, wow, Lord, so good. Jesus looked at them and said, with man, this is impossible. Kung kakayahan lang ng isang tao, imposible. Pero with God, all things are possible. Walang imposible kay Lord. Kahit na gaano pa kalala yung sakit mo, walang imposible kay Lord dahil bayad niya yan. Kasama sa divine exchange niya yan. Pinako niya na yung sakit na yan sa cross at ikay pinagaling. Pinako na ni Lord yung kahirapan at ikaw yung pinagyaman. No? So ito yung, dito ako magtatapos. Yun nga, May 1st, nagpa-admit ako sa hospital. Many of you didn't know, some of you know. Mga intercessors, pinaalam namin sa intercessors para mapag-pray ako. Na-admit po ako. Nagpa-admit, sorry. Kasi pabalik-balik yung lagnat. And then sobrang sakit ng lower back ko. Sobrang sakit, as in sobrang sakit. Kung i-rate ko siya from 1 to 10, hindi sa pagiging OA, ayokong sabihin 10, pero ang sakit, 9. Medyo 10. Okay? Sobrang sakit ng likod ko. At ang findings is, yun nga, yung sa lab results ko, may blood sa urine, and yung dugo ko, medyo mababa yung, dito, ano yung lab?
Electrolytes. Oo, tao, bagay, hayop. Tapos, mababa din yung sodium ko ata nun. Nakita nila sa dugo. Tapos, yun nga daw, hindi naman ako positive sa dengue. And then, pero kailangan na i-monitor yung dugo ko. Kaya nagpa-admit ako. So, 3 days, parang 3 days ata yun, or 4, tama, Thursday ako nun eh. Tapos Friday, Saturday, Sunday, na-discharge ako. Alam niyo po, nung Thursday night, kasi saktong May 1 ng madaling araw, 12 midnight kami na-admit, kasama ko si Babette. Then, pagdating doon, edi binigyan na kami ng room. Sa room, nakaschedule ako ng, parang in-schedule ako ng ultrasound kinabukasan. No? Kinagabihan nun, sabi ko, Lord, nagpe-pray ako. Lord, kayo nang bahala, Lord, sa result. Sinusurrender ko sa inyo yung result. Kasi syempre, natatakot din ako. Baka anong malaman, di ba? Makitang findings, mas nakakatakot. Ewan ko bakit ganun ng natin, no? Bilang isang tao, pagka natatakot. Kaya yung iba ayaw magpa-doktor kasi baka may makita ang ibang sakit, ganyan. Ayun nga. And then I'm worshiping the Lord. That night, I was just crying kay Lord. Sabi ko, Lord, walang mahirap sa'yo. Walang imposible, Lord. Kayang-kaya mo to, Lord. Kung ang taong ang may cancer, Lord, napapagaling mo, what more, itong kasi liit lang na sakit na to. So I was worshiping God that night. No? And kinaumagahan, dinala na ako sa ultrasound. I wasn't expecting anything. I was just there, sitting, tapos pinahiga na ako at sinimulan na yung ultrasound. No? Sabi ng doktor bigla sa akin, oh, ba't ka na-admit? Sabi ko, imbalance yung electrolyte po, imbalance. Tapos may UTI daw po ako. May dugo din daw po sa urine. So, chinecheck niya na. Sabi niya bigla, oh, clear naman yung kidney mo. Walang any signs of stones. Walang any signs of tubig or any malinis. Malinis na malinis, sabi niya. So, baka bacterial lang yan. At nung tinest na nila yung urine ko, wala nang dugo. Sabi ko, Lord, ito po yan eh. Naniniwala ako si Lord, gumalaw that night, nung kausap ko siya. Hindi ko man, nalabas ko man, kung meron mang stone na maliit, no? Kasi may dugo eh. Kung meron mang stone, kung nailabas ko man through urine, or tinunaw ni Lord, alam ko si Lord yung kumilos. Hindi ko na inutak. Sabi ko, Lord, salamat. Kasi wala na eh. Tapos ito na nga, no? Hindi pa natapos dun. Monday, okay pa ako. Come Tuesday, sumakit na naman yung lalamunan ko. Ubo ko ng ubo. And Wednesday, ito na naman yung lagnat. At sakit ng likod ko na naman. Sobrang sakit na naman. Tapos, nararamdaman ko, pagka umiihi ako, ang sakit. Sabi ko, ano na naman to? Wala pang isang buwan na nagpa-admit kami. Nagpa-check up kami. Kasi nga pabalik-balik na yung ano ko.
Tapos nirequesta na naman ako ng doktor magpalab test at ultrasound ulit. Kasi nga may nakita na naman sa urine ko na dugo. Na naman, ulit na naman. Sabi ko, Lord, eto na naman, Lord. So kinabukasan may lab test, Thursday, ultrasound. So Wednesday, nagpe-pray ako kay Lord. Wednesday ba yun? Thursday ba yun lab? Wednesday. Thursday. Friday ako nagpa-lab. Thursday, nag-live sila Ate Ella and Pastor Ray. Sakto pagka-tune in ko, ang kinikwento ni Pastor Ray is about stones sa gallbladder. Stones sa daddy niya. Kidney stones. Sorry. Pinag-pray ni Pastor Ray, yung daddy niya, kahit di pa siya pastor noon. And bigla na lang nagsabi ni daddy niya na lumabas yung bato kasi nakita niya. Kinuha. Kasing laki ng munggo. Mas malaki pa sa mustard seed, no? So, yun yung napakinggan ko nung sa Thursday night. Sabi ko, Lord, I claim that kung meron man akong stones, Lord, maliit man yan or ano, I claim that, Lord, malusaw, mailabas ko in Jesus' name. So, I'm claiming it. Pray ako ng pray. I'm claiming it. So, kinabukasan, punta na kami ng Antipolo doctors, magpapa-ultrasound na kami. Ayun ulit, tinanong ulit ako, bakit ka na-admit nung May 1, ganyan. Bakit ka nagpa-ultrasound? So, yun sinabi ko, in-nurse po kami, may blood daw yung urine ko ulit. Naghintay kami ng 30 minutes. And alam nyo, after 30 minutes nung nakuha namin yung result, same. Walang bato, malinis, unremarkable. Sabi dun sa result. Unremarkable. Walang kahit na ano. Hindi namin alam ngayon saan ang gagaling. Pero, one thing is for sure, God is moving that night. God is moving. God healed me. Kaya itong mountain na to, itong ubo na to, wala to. Kaya I am here standing in front of you speaking the word of the Lord kasi I know God will move. God can heal. Walang mahirap kay Lord. Walang imposible kay Lord. Kaya kung ano man yung sakit na nararanasan mo, hirap na nararanasan mo, circumstances na nararanasan mo, walang mahirap kay Lord. Sabihin mo sa tabi mo, walang mahirap sa Diyos.